Mula kay Pinas News Insider just now. Grabe, lahat ng bansa sumanib kay President BBM. Di nakaporma ang China, West Philippine Sea. Babawiin ng Pangulo. Grabe yung title nito mga tol. Ito ang ating bibigyan ng reaction video, panonoorin. Syempre, commentary na din mga tol. Pero bago lahat, syempre hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Pinas News Insider. At kung subscriber ka na niya at bago ka pa lamang dito sa ating channel mga tol at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion sa iba't ibang mga topic, sa iba't ibang mga issue na pinag-uusapan sa mundo ng internet mga tol. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video. Huwag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to mga tol. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Pangulong Bongbong Marcos pinalaga ng China at nagbitiw ng isang mabigat na salita laban dito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa ginanap na Asian Summit sa Jakarta, Indonesia, Pangulong Bongbong Marcos ginulat ang lahat. Buong tapang at kalmado nitong ipinahayag sa ASEAN leader ang mainit na usapin sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi dapat mamayani ang sinumang nais guluhin ang kapayapaan sa rehiyon para sa pansariling kapakanan at dapat pumalag ang ASEAN na mapasailalim ang international order sa pwersang ginagamit para dominahin ng kahit na sino man ang South China Sea. Pinabulaanan din ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pinagmula ng hindi pagkakaunawaan sa South China Sea ay ang nagbabanggaang dalawang makapangyarihang bansa. Nagbigay din ng Pangulo ng pinakamatindi nitong banat. Malayo pa sa katotohanan ang pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos na maging maayos ang usapin sa West Philippine Sea. Alright, marami kasi nagsasabi mga tol no, na nagkakaroon daw ng gulo o sigalot dito sa West Philippine Sea dahil sa banggaan ng US at China mga tol. No? Pinabulaanan yun ni President BBM. Kasi ang totoo naman mga tol, no, kaya tayo nagkakaroon ng problema dito sa West Philippine Sea ay dahil sa pagkaganid at gahaman ng isang bansang nag-aangkin ng mga karagatan o teritoryo na hindi naman kanila. Diba? Hindi naman US ang nanggugulo rito, hindi naman US ang nang-aangkin dito ng teritoryo eh. In fact, mga kapatid, natutulungan nga tayo rito. Hindi lang ng US pati ng mga ibang bansa, 'di ba? Marami mga sumusuporta sa atin, Japan, South Korea, Australia, 'di ba? Natutulungan tayo dahil nga dito sa sunod-sunod na mga balita, dito sa mga napapanood natin na ginagawa ng China sa West Philippine Sea mga tol. 2016 nakuha natin yan, napanalunan na natin yan. Pero hindi nila tayo nire-respeto, hindi nila tayo ginagalang mga tol at binabaliwala nila yung arbitral ruling na yon ng International Court. Actually, hindi lang Pilipinas ang namumroblema dyan. Marami ding ibang mga maliliit na bansa dito sa ASEAN mga tol ang nakukuhanan din ng teritoryo. No? Kaya dito matapang na nagsalita na si BBM. Na PBBM, dito sa ASEAN Summit. Pero mo, dito niya na talaga nilabas yung kanyang saloobin mga kapatid, no? So yung mga nagsasabing kaya lang naman tumataas ang tensyon dahil sa pangingialam ng US eh. Kaya lang naman tumataas ang tensyon dyan dahil nandiyan lagi ang US eh. Sige, alisin mo yung US. Imagine mo wala US dyan, mga tol. Anong gagawin ng China sa Pilipinas? Diba? Patuloy tayong haharasin, patuloy tayong bubulihin, patuloy palalayasin yung mga mangingisda dyan. Tuwing magdadala tayo ng supply mission dito sa Ayungin Shoal, sa BRP Sierra Madre, patuloy tayong haharangin. Sasabihin nila sa atin, wala daw tayong permiso na pumasok sa kanilang soberanya. O dun pa lang sa salitang yun eh. Anong kinalaman ng Amerika dun? Yung pagpasok natin sa Ayungin Shoal na pasok sa ating EEZ o Exclusive Economic Zone para magdala ng supply doon sa BRP Sierra Madre, ang sagot ng China dyan, wala kayong permiso na pumasok sa aming soberanya.
Hindi naman nila sinabing ayaw namin kayo dito kasi kampi kayo ng US. O hanggat lang nandirito ang US, hindi kayo makakapasok sa aming soberanya. Pwede ba 'yon, mga tol? 'Di ba number one, wala naman silang karapatan diyan dahil hindi kanila 'yan. 'Di ba? O yun lang ang problema talaga eh. Hindi nila tayo nirerespeto. Yun, sa madaling salita. Dahil isa ang Amerika na kilalang kaalyado ng Balikan natin. ang pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos na maging maayos ang usapin sa West Philippine Sea. Dahil isa ang Amerika na kilalang kaalyado ng Pilipinas. Nakakalungkot ayon kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nanatili ang gulo sa South China Sea. Gayunman, nilinaw ng Pangulong Marcos na hindi gulo ang hanap ng Pilipinas, Tama. kundi ang maayos na resolusyon sa Tama. problema. At nangako naman ang Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na isusulong ang mapayapang pagresolba sa anumang usapin sa rehiyon. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, finally, may mga laman na din ang mga pahayag ni PBBM. Unlike dati na masyadong safe, kaya inaabuso ng mga bully sa West Philippine Sea. Sa nagawa ng aksyon ng ASEAN ang tungkol sa West Philippine Sea para patigilin ang pagmamalabis ng China. Yan ang leader, may paninindigan, may tapang at talino sa katawan. Yun. Hindi sinusuko ang karapatan ng ating bansa. Iyan ang tatak Marcos. Matapang, matalino, mapanindigan at higit sa lahat may pagmamahal sa mga kababayan at sa bansang Pilipinas. Mabuhay si President BBM. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang President. Yan ang tama. Di tayo naghahanap ng gulo. Tama. Ang atin ay atin. Dapat lang na manindigan. Patunay na hindi tayo naghahanap ng gulo, mga tol, is yung sandamakmak na diplomatic protest na isinasubmit natin whenever na may nangyayaring tensyon at kaguluhan sa West Philippine Sea. Kung kagustuhan natin ng gulo at hindi tayo hindi nag-iisip yung leader natin, talaga maikipaggulo na tayo. Kumbaga parang matapang ka lang no? Tapos nakipagsuntukan ka sa maskulado, ikaw ang magugulpe, di ba? Alam naman natin na talagang lamang na lamang, mga kapatid, itong bansang to. Itong China pagdating sa kagamitan, sa resource, di ba? Sa advance na weapon, mga assets, lamang na lamang sila, mga tol. Ngayon, hindi natin gustong gulo kahit na meron na tayo mga asset, kahit na kaya na natin pumalag. Kasi alam din naman natin na etong geran to, etong kaguluhan to, wala naman talagang nananalo dyan. No? Lahat talo dyan. So hanggat maaari, magawan to ng resolusyon o ng solusyon yung mga problema dyan sa maayos na paraan. Ano ba? Nasaan ba talaga ang bola, mga tol? Sino ba ang makakagawa ng solusyon dyan? Walang iba, mga kapatid, kundi yung bansang yun lang din. Kasi nga, sila yung pumapasok sa teritoryo natin. Sila yung nandirito yung mga militia vessels nila, andirito yung mga CCG nila. Kahit na sinasabi na nga ng UNCLOS na etong West Philippine Sea, 200 nautical miles, pasok yan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pilipinas lang dapat ang may control dyan, pero hindi nila kasi nire-respeto yon. Wala silang paggalang doon. Hindi nila kinikilala yung international na batas. Ang kinikilala lang nila is yung sarili nila. At ang kanilang reasoning, ang sinasabi lang nila, nai-impluwensyahan daw kasi ng US. US daw ang nag-manipulate para manalo ang Pilipinas dyan. Sabing ganun. Biruhin mo yun, pagbintangan pa tayo. No? So, tuloy natin. End quote. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Panoorin natin to. Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. We will integrate our production systems by linking, for example, manufacturing, agriculture, and services, deepening the global value chain's participation, pursuing a more aggressive trade and investment policy, and expanding and diversifying our export, trade, and our investment partners.
With strong partnerships, I see many opportunities for ASEAN partner countries and the Philippines to further strengthen our ties in trade and investment. This roundtable meeting is a significant platform to guide this long-standing partnership. Thank you, Mr. Chairman. Para pa naman silang magtatay ni Xi Jinping, no? 'Di ba? Mukha pa naman silang magkamag-anak. Your Majesty, Excellencies, we gather today at a critical juncture in the history of our region. The global landscape is witnessing unprecedented shifts from the escalation of regional security threats to the transformation of the global economy. As one community, our collective well-being hinges upon our ability to respond to the changing paradigm of our times in a timely and effective manner. In these times of uncertainty, ASEAN should matter more than ever. The significance of ASEAN on the global stage can only be sustained so long as we can demonstrate to the rest of the world that ASEAN continues to be a force for positive change. The first step in that positive change is the promotion and the maintenance of peace. Because as we speak for progress, that progress must be built on a strong foundation of peace. And so let us look at the threats to peace in our region. One test of our relevance is our ability to facilitate a peaceful resolution in Myanmar. We remain firm that the resolution to the Myanmar crisis should be Myanmar-owned and Myanmar-led. We continue to support the efforts of the ASEAN Chair to engage all stakeholders in Myanmar. We reiterate that all efforts in Myanmar should be in line with a 5-point consensus and done in coordination with the Chair of ASEAN. Your Majesty, Excellencies, our vision for the South China Sea is a sea of peace, stability, and prosperity. Today, sadly, this remains a distant reality. For our part, the Philippines will continue to work with all the countries to foster a rules-based international order. We remain committed to the peaceful resolution of disputes in the South China Sea in accordance with international law. We will continue to uphold and exercise freedom of navigation and overflight in the South China Sea in accordance with international law, including, of course, the 1982 UNCLOS. But let me be clear, we do not seek conflict, but it is our duty as citizens and as leaders to always rise to meet any challenge to our sovereignty, to our sovereign rights, and our maritime jurisdictions in the South China Sea. No country would expect any less. No country would do any less. The Philippines firmly rejects misleading narratives that frame the disputes in the South China Sea solely through the lens of strategic competition between two powerful countries. This not only denies us our independence and our agency, but it also disregards our own legitimate interests. We once more call upon all parties for self-restraint on activities that complicate disputes in the South China Sea. We must not undermine regional peace, stability, and security. We cannot emphasize enough that actions, not words, should be the ultimate measure of our commitment to securing peace and stability in the South China Sea. Anything else simply does not suffice. We therefore seek your support for the operationalization of practical measures such as the ADMM guidelines for maritime interaction, which we envision will be expanded to our external partners in due time. The Philippines is also pleased to have hosted the second ASEAN multilateral naval exercise off Zambales and Bataan, and the 40th meeting of the JWD-DOC in Manila to expedite the negotiations for a substantive and effective code of conduct in the South China Sea. As tensions and mistrust between the great powers escalate, so too does the prospect of miscalculation that threatens to engulf the region
with the severest consequences for all of us. It is imperative that we leverage the ASEAN regional architecture to serve as a diplomatic bridge that promises mutual understanding, strategic trust, and peaceful settlement of disputes. History will ultimately judge whether the supremacy of the rule of law prevails, ushering in an era where all nations truly stand as equals, independent and unswayed by any single outside power. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. The future of peace rests now on how we together face this challenge to that peace. Thank you. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Alright mga kapatid, ano ang masasabi mo sa mensaheng yan ni PBBM mga kapatid? Comment kayo sa baba, pag-usapan natin yan sa comment section. Maraming salamat mga tol sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.